The magnitude 7.4 earthquake still brings intense fear and anxiety to the residents of San Isidro, Manay, Davao Oriental, especially those who lost their homes. But thanks to the immediate aid of the SMNI Foundation Incorporated, past trauma has been replaced with hope and gratitude. Let's see how the victims recovered in Jean Domingo's report. Barangay San Isidro, one of the 17 barangays in the municipality of Manay, Davao Oriental. Quiet and far from any trouble or commotion, every home is calm and peaceful. But on October 10, 2025, the quiet was suddenly replaced by shouting and intense fear. The residents who were on the brink of death were consumed by intense anxiety. The entire community was shocked. Itong nakikita nyo ngayon ay hindi normal na pagbuka o normal na kalsada dito sa Manay, Davao Oriental. Itong mga bukas na to ay dahilan nung lumanig na 7.4 magnitude na lindol dito sa lugar. Kung makikita nyo, ito yung kinakatakutan ng mga residente dito na dahil sa lakas ng lindol ay baka bumuka ang lupa. Umabot na nga sa ganito kalaki ang pagbuka ng lupa dito na posibilidad na kung umabot pa o tumugal pa yung lindol ay tulunang bumuka ang lupa at magdulot ng kapahamakan sa mga residente dito. Apart from the cracked ground, the earthquake also destroyed homes in Barangay San Isidro. During our rounds, even in neighboring areas, we witnessed that both children and the elderly experience intense trauma from the very first time. Each family has its own story of destruction and ordeal. One of them is Nana Estrella, a senior citizen who fought her fear to go to her blind husband, who has not gone up to the upper part of their house since the earthquake struck. So kung may kaniadtong 1987 pa. Unya, perting huyo ka sa among balay, kanang akong banana dito sa taas. Wala mi kasaka, uy. Kay perting kuyawa na mo nga, murag matumba na among balay. Kay, Ito na Oo, dito sa taas, kahoy manggod. Unya, karaan na nga balay. Unya, nakuan mi kay, nasyak mi kay, ang akong bana, dili na gyud kakita. Giguyod na mo diri sa ubos, wala gyud kuan. Unya ni balhin na mi diri sa ubos, diri na mi magkuan matulog. Unsa kaunta mi, na sige man maglinog. Si bati nay. Yawa na ako eh. Nagkamang-kamang mi diri sa hagdan padung sa taas. Edmar Masinading, no longer worried about the danger. What was important was only to save his wife and child who were inside the house. Katong October 10 sa buntag sa Asgis, naglinog man yun to.
Ako wala pa naglinog na ako diri sa tiris na mo naglingkod-lingkod. Nya akong mga bata kanang 1 year old na ako natulog sa kwarto. Nya akong asawa pod na dito sa kuan, sa kuwang tapad dito sa tiris. Nya kay kalit man tong naglinog dayon. Ako ang giapas katong isa nga anak na ako katong taas buhok. Mo to akong giapas kung asa to kay nagdula-dula man dito sa sulod. Nakusog man kaayo diri ang linog. Yang asawa nako ang iyang gi-rescue katong 1 year old nga natulog diri sa kwarto. Karon kay nakitan man ako nang isa nakagawas mi. Katong bunso nako katong asawa nako nag-rescue sa isa sa kwarto. Paggingon na ako pagsagit na ako nga gawas. Wala man siya makagawas. Ang kusog na kayo ang linog. Lipong na daw siya. Apart from losing their home after the earthquake, one of his children now needs to be carried constantly. The child is afraid to step on the ground. Even the simple movement of leaves on a tree now causes fear in the child. Yung pag-abot ato kanang mabata na ako kanang isa, di na mo tamak sa yuta. Bago lang naulian na kay gipadoktoran na ako katong kay maghilak man permanente mo kita sa mga maghangin lang mga dahon sa kahoy. Muhilak. Kay murag na trauma siya sa pangitabo kay naman sa sulod yun ang bata nako. Apel po ng mga tigulang. Kakawang yun kanang trauma jud. Kadali kay first time gud nga nagiyan na inana nga kusog ang linog diri. Wa ta mag-isip nga kusog. Gaano kalakas ya? Gaano ka pwede mo Kusog jud kayo ma'am. Tapos dili ingon nga nag-ana-ana pa kay pag linog diretso kusog jud dahil hadlok jud. Trauma jud. Ang tudgan niya pila ka niagi nagpila ka adlaw bisag maglingkod ang una-una nato una-una na ako naglinog gyapon. Magigda mo ra gyapon di katulog. Hadlok yan na maglindol o hadlok na muntik mo na mawala ang imong pamilya? Nara gyud dia. Doble ang kahadlok. Doble kahadlok dahil linog or nawalang pamilya na. Meanwhile, another resident suffered double the hardship when he could not immediately rescue his children due to his disability. Ito nga ningilak ko diri kay di man ko kalakaw akong mga bata to sa eskwelahan urot ka ng tulo. Ito nga dugay ma-rescue akong bata dito kay di naman makakuha na akong asawa nalipong man. Ito mga 15 minutes before linog pagkahuman nakaabot ni mga bata na ako diri nga pasalamat na pugkuha nga walay na itabo sa mga bata dito sa eskwelahan kay ihila kaya. Grabe gilak na mo diri kay di man gyud may kakuan diri di ko ka kanang dili ko ka kuang kay di ko kalakaw nagsakit man ko. In another house, resident Freddy found his 9-year-old father bloody outside their collapsed home. Yan ang kutso niya, yan o. Yan ang dulo ng kutso niya, yun o. Yun ang dulo ng kutso niya. Hindi, yung blue. Blue? Yan o, sa oo. Yan ang kutso niya hanggang dito. Yan ang door niya palabas. Dito siya lumabas yan. Dito lumabas. Tapos may upuan mo kami, kinuha na namin yung matibay na upuan. Yung simento na ito, itong simento na ito, lalagay sa upuan. Nasa sa ilalim, kaya natamaan naman siya nito. Diyan, natama siya. Yan, dugo niya, oh. Dami. Yan ang dugo niya sa ulo. Narito tayo ngayon sa isa lamang sa napakaraming tahanang sinira noong nagdaang malakas na lindol noong October 10, 2025. Sira-sirang dingding, bumagsak na kisame at durug-durug na semento ang bumulaga sa mga residente noong araw na yon. Pero sa tahanan na ito, nang iwan ng napakapait na alaala ang nagdaang lindol sapagkat muntik ng kumitil ito ng buhay ng isang senior citizen. Itong nakikita nyo ngayon ay ang lugar kung saan lumusot si Tatay Ezekiel, isang 90-year-old na senior citizen. At kung makikita nyo, narito pa yung bakas ng kanyang mga dugo bago siya makatakas o makaalis dito sa bumabagsak nilang bahay palabas sa kanilang tahanan nung araw na yon. According to Freddy, they no longer worried about the collapse of their house.
What was important was that his father. First time talaga nangyari sa amin dito sa Manay. Galing pa ako pagkabata, hindi ako nakaranas ng ganon. Basta, hindi maintindihan ng grabe talagang. Kasi mo ginahuna-huna that time niya. Yung ginahuna ko talaga yung papa ko. Yung papa ko talaga nasa isip ko na kailangan ko siya ma-rescue dito sa bukid kaya nag-isa lang siya. Wala na talaga akong may ibang maisip, papa ko lang muna kay matanda na siya. Yun ang inabot ko dito. Tapos ikalawa yung bahay namin. Ang tawag ko lang sa Panginoon na sana papa ko walang mangyari. Siyempre dito pagdating ko dito yung papa ko, naging ako na sa Panginoon na salamat. Walang nangyari. Dinala ko sa hospital. Tapos sabi ko, kahit matanda ng papa ko, basta hindi lang ma-disgrasya ng gano'n na pagka-disgrasya, kaya inalagaan namin yun na mabuti. After learning the situation of our fellowmen in Manay, Davao Oriental, the SMNI Foundation immediately acted together with Pastor Polo Sikibuloy, who for many years has been extending aid to various places. With the help of donors who chose to remain anonymous, they delivered immediate substantial assistance to those in need, proving that aid can be delivered as long as there is no greed, selfishness, and corruption. This is the principle of SMNI Foundation, to give genuine, honest, and loving aid. Through the cooperation of volunteers from the ACQ College of Ministries and KOJC, they organized buckets upon buckets of grocery items, sacks upon sacks of rice, and gallons upon gallons of water, which were transported all the way from Davao City to Davao Oriental. Matapos ang malayo at ilang oras na paglalakbay, dumating na nga dito sa San Isidro, Manay, Davao Oriental ang sako-sakong bigas, balde-baldeng grocery items at galong-galog tubig mula sa SMNI Foundation Incorporated sa pamamagitan ng mga generous donors para sa mga residente ng komunidad na bagamat nasa talang lindol ay magkakaroon ng bagong pag-asa. Even before the distribution began, the residents whose joy knew no bounds flocked to the venue. The traces of the past storm were replaced by unmatched joy due to the enormous and unexpected aid given to them. Buckets upon buckets of grocery items, gallons upon gallons of water, packed lunches, and sacks upon sacks of rice. Were distributed to them, so much that it was almost too heavy to carry and simply overflowing. Part of the SMNI Foundation Incorporated's distribution was bringing joy to the residents. Every dance step, every smile erases the sadness and hardship caused by the earthquake. With every shake of the hips, they forget even for a moment the disaster they endured. Due to the extent of the damage, the number of affected families, and the large volume of relief goods brought by the SMNI Foundation, the distribution was divided not into one or two,
but into 3 batches to ensure an orderly and organized process. Through this method, every family in the barangay was assured of receiving assistance. But beyond the material aid, what truly touched the hearts of the residents was the joy and hope they felt as they received the relief goods. They expressed their gratitude and danced, not merely as a simple act of dancing, but as a way to rise up, heal, and let go of the fear and trauma caused by the strong earthquake. The residents meanwhile expressed overwhelming gratitude to the SMNI Foundation, saying they did not expect the immense amount of aid they received. Salamat juga ma'am sa SMNI Foundation sa panguna po ni Pastor Kibuloy na bulto-bulto gyud ang among nadawat gahapon. So nagkaroon og comparison kasi yung nadawat nila kay kung sila nga kini nga hinatagan mo'y gusto nila kay sa tinud nilang murag kadto nga hinatagan pag usa ka semana ba ilang to kaisa kaduha ug dako gyud pasalamat ma'am sabi na sa SMNI Foundation na naaday mga tao sa Maninyo nga wala pud mag tan-aw sa klase sa hinatagan ba kanang hinatagan gyud nga kaingon ta nga makatabang gyud tinud-anay dila to murag bisag tuod relief siya pero kadtong kuampod makatarunganon nga paagi. So ang among mga katawhan dire hantod ron nahimong istorya nila nga ang SMNI nga hinatagan grabe gyud yung mga hatag. Mo na ingon ako sa ila nga yan po nato ang SMNI nga dugang pa nga panalangin magabot nila ug kining atong nadawat di nato ni malimtan gikan sa ila. Ma'am ako enjoy jud ko gapon ma'am kay sayaw gani ko na katong nadawat na ako nga mga kuanpod nga dako no kayo nga tabang na ma'am mao gani mga pasalamat ko sa SMNI Foundation kay para sa kuha katong mga tabang dako na jud kaayo sayaw nawala no nang pagkakuha kay sayaw man ang kakuyaw sa ato taging nga kuan gikan nato paglinog. Yes, ma'am. Dako kayo nga tabang nga katabang sa mga. Salamat kayo niya tuloy-tuloy sanam tuloy-tuloy kung nay mga kuan sa tuloy-tuloy ang mga pamahagi. Salamat kayo sa SMNI Foundation, ma'am. Ay ma'am, sa tinod pagkasulti, hindi pa tapos yung salita sa akin. Dako gayud na dako ang tabang ma'am. Tinod pagkasulti ma'am. Sabi nimo ma'am, na-true mami. Gikan tong lindol na tumami pero tungod sa ingon tao pa siyempre naman tungod sa kakuyaw pero kay naman nagsuporta na panalangin nga gikan sa taas nalipay gyud mi kang Pastor Apollo sa tinod pagkasulti ma'am nalipay gyud ko ma'am sa tinod walay kabutang sa akong kalipay tinod pagkasulti. Meanwhile, apart from San Isidro, the SMNI Foundation also distributed aid in other parts of Manay, Davao Oriental. Pertim pasalamat tayo na ako Grasya kayo nga samtang ay di naman ko ka lakaw-lakaw. Naman ko igsoon, pero aman po kumadto dito. Sila may
kon sa kuha. Ay, salamat kayo. Tungkol salamat oh, tanan grasya, ako nga mangyong pangasalamatan kay gikan man na sa Ginoo, wa ako tultuli. Salamat po. Salamat po. Ma'am, grabe kani nga kung ibati nga gidalhan ko ninyo pero tilapaya na ako ani ay kay dako na kayo nigtabang ba nga wa ko makalakaw. Salamat gud kaayo. Salamat sa inyo nga ni ari mo diri na tagaan ko ninyo og kuan tulong makasulbad na ni sa amuang. Dako na kayo ni ma'am kay unsaon man namo ni di man gani kong kapalitan ni dito sa ubos kay ano man pug ko'y trabaho. Grabe gyud nga kuan inyo ang tabang sa amuha diri. Salamat po sa inyong pagtabang diri sa amuha. Bisag kaayo bukid na kayo ning amuha diri pero talayon na ninyo diri pero nakasabot gyud mo sa amuang sitwasyon nga gilinugan. Grabe gyud. Pero tindaghan salamat gyud ning inyo ang pagtabang diri sa amuha. Salamat jud kaayo. Unexpected jud ko nga kadawat mi ani. Anak ko gaga ko ganihan ako ala. Nalagi sila kuan SMNI lang ko. Ala, manghatag man siguro na sila no ko unta mahatagan mi wa jud magkuan kay pag baba na po ninyo ana po ko ala ning baba na ang kuan nakulo ning stop man nako manghatag siguro na wa jud mi nakadawat og gingani wa jud bisag kuan wa jud mi makadawat mi anang mga ginagmay nga salupin ana di pa jud mao nga kuan nga makakuan jud mi ani. Salamat salamat sa inyong tanan. God bless you always. Salamat kayo. Wala ko magdawang yun na mga tag mo. Salamat sa SMI Foundation. Opo. Salamat sa inyo. Salamat tayo sa inyong tanan. Salamat po, Pastor, sa inyong lahat na nakadawat ako ng ayuda sa inyo. Salamat, thank you. Maraming salamat. Nagulat kasi ako kasi akala pagkita ko ng yung sakyan ninyo, nakakaya naman. kasi hindi kami dito nakatanggap ng mga kuwan, ayuda dito. Opo, na-surprise talaga. Salamat. Oo, ang laking tulong po ito sa amin. Thank you. Ma'am, salamat. The relief operation of the SMNI Foundation that we witness shows the true spirit of unity and compassion. Pagyud ko ma'am nga nakabisa mi nga nakadawat ning ani nga mahinabang lalo na karon nga panahon nga kinahanglan gyud namo ning mga tabang. Salamat gyud sa SMNI Foundation ug sa nag-sponsor nini ug sa KLG. Salamat po sa tanan. Salamat po sa inyo nga ma'am nga naa diri na nakabisita po mo diri sa amo ang lugar. Mao ni tinuod. So ang akong masulti lang daghan salamat sa inyong yatag sa SMNI nga walay pos nga pagpasalamat kinasing-kasing gid namo nga nagdawat kini. Mao pinakadako sa among kinabuhian kamo nga nag-atag sa mo. Ang ibati nako karon dako ang kalipay na karon mo. Ano ako nga masulti lang sa inyo nga. Ako ang pasalamat. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga ang nabot sa sponsor ani sa Pastor. Salamat sa inyong pag-abiyabik na mo. Huwag kabalos na mo. Ang Diyos ang magabalos. Thank you kayo sa mga staff, SMNI, Foundation, sa sponsor, labi na sa sponsor, sa mga staff nga naghago nini. Very thank you, good. Hindi mo kipahati karon yan. Grabe ka excited. Salamat din kayo sa inyo. Salamat sa mga donors ninyong ma'am. Labi na kay Pastor Kibuloy. Subscribe. Salamat.
namin. Daghang salamat ma'am sa sponsor sa GCMNI Foundation. Salamat sa atas sa mga kay salamat yun ko na iabot kay karon na gid iabot sa inyong yata sa mga salamat ay. Thank you po. Salamat kayo sa GCMNI. Thank you sa inyo. Salamat! Whenever there is a calamity, the help from SMNI Foundation reaches quickly, alongside the donors and volunteers. Ma'am, salamat. Thank you, sir. The recent earthquake not only caused physical damage, but also lifelong pain and fear among the residents. Salamat yun kay SMNI Foundation Incorporation, labi na kay Pastor Kibuloy. Salamat kayo. Salamat ko sa SMNI Foundation kay nakadawat may ingani sir. Dako na nakalipay namo. Maraming salamat. But in these moments, who would have thought the effect of the disaster on their lives could still be alleviated? But due to the visit and the assistance brought by the SMNI Foundation Incorporated, the sadness and fear were alleviated. It was replaced by hope and a reminder that regardless of what the calamity has caused, they have a friend in need. Every family given aid, every person helped, is due to love and the swift action of the SMNI Foundation. And for those who wish to join and extend aid to our fellow men who are victims of the calamity, you may send cash donations to SMNI Foundation via GCash number 0995-284-9117 and 0917-714-1820. For God and my beloved country, this has been Jean Domingo, SMNI News.